hiniling na ng Amerika na isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay yan sa kinakarap niyang child sex trafficking sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa kahilingan ng Amerika? Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay ng extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Quiboloy. Pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, ang Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nahaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Quiboloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Quiboloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Itinanggi na ni Quiboloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala, dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Quiboloy habang nililitis. Para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ng mga reklamong isinampa ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong 2024, nagtago si Quiboloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September ng parehong taon. Patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Camille, dahil may mga kaso pa si Quiboloy sa Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong tanggihan? Julia, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang akusado dito sa Pilipinas bago siya maaaring i-extradite. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Quiboloy? Julius, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Quiboloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero iginiit nila na handa silang depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Quiboloy. Napanatag daw ang kanyang loob na may dalawang jurisdiksyon ang gustong humawak kay Quiboloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Quiboloy. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.